Magandang umaga, narito na ang BTV Balita Ngayon. Naniniwala si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na hindi si dismissed Mayor Alice Guo ang pinakamalaking personalidad sa illegal pogo operation sa Tarlac. Ngayong nasa bansa na si Guo, itutuloy pa rin ng House Quad Committee ang pag-imbita sa kanya bilang resource speaker ng komite kaugnay sa pogo, lalo't meron umanong mga kaduda-dudang detalye sa kanyang mga pahayag. Banta rin ni Barbers kay Guo kung hindi makikipagtulungan ang dating alkalde, iko-contempt siya ng komite at sa Women's Correctional siya ipapakulong. May mga taong malalaki na nasa likod niya, kung sino ito, whether banyaga ito o local na Pilipino ito, siguro baka yung niya nasa sarili niya na she will speak and help this government. Hindi pa kami tapos sa kanya. Marami pang gustong itanong yung mga kasamahan natin sa Quadcom. At because there are some statements which she made na medyo may conflict dun sa una o inconsistencies dun sa una niyang mga pinahayag. You have to remember, si Alice Guo is a mayor. And being a mayor of a town, hindi naman papayag yan na ibubuli-buli siya ng mga nasa higher level niya. They have to have this kind of magka-level lamang sila. Inilunsad ng isang grupo ang isang non-profit dance production and workshop sa Estancia Common sa Mandaluyong Biyernes ng hapon. Gamit ang moto na Move, Create and Express, layunin ng grupong Kids Groove ang makapagbigay ng oportunidad sa neurodivergent individuals at mga batang may special needs na maipamalas ang kanilang angking talento sa pagsayaw at maipakita ito sa iba't ibang uri ng media platform. Kasabay dito, kinoronahan ng Best Magazine ang creator ng grupo bilang Model Mom Universe 2024 at naatasan siyang maging kinatawan sa mga advocacy project na naglalayong makatulong pa sa mas nakararaming Pilipinong nangangailangan. Actually, ang Model Mom Universe is a title na binibigay ko sa isang babae or Filipina na may advocacy sa buhay. And I'm so very, very happy to award Princess Ryan as Model Mom Universe 2024 kasi may advocacy siya ang pagtulong sa mga divergence na mga kabataan natin ngayon. So this event is for the celebration of Kids Groove Philippines. 1 year na po kami dito. Na-founded po talaga ang Kids Groove sa Bay Area in California noong 2018. But now we are here in the Philippines. Inclusive na rin siya. So meaning it's kids with and without special needs, or we call them neurodivergent now. Kung ano po, kahit meron or wala sila nun, this is the platform that I created so we can close the gap and we can get to know them for awareness and practice inclusion. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!